Bukod sa website, malalaman na rin sa pamamagitan ng text at email alerts ng MMDA kung huli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ang isang motorista. Pero paano malalamang hindi scam ang natanggap na text at email? Nakatutok si Joseph Moro. Nangangamba ka ba kung may huli ka sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA at maipunan ng multa? Good news dahil may text at email alert na ang MMDA. Kapag nahuli kayo ng mga AI camera ng NCAP, makakatanggap kayo ng text message mula sa sender na MMDA_NCAP. At para makasiguro kayong hindi scam ang text message, pag kinilik nyo yung information noong pong sender, wala po kayo dapat makikita na number. As in, wala pong number. So, kung ang nagpadala po sa inyo ay may number na naka-indicate sa information noong sender, fake po yan. Hindi po yan galing sa amin. Secondly, wala po kayong makikita na link for payment doon po sa text na ipapadala namin. Para naman sa email, manggagaling ito sa email address na ito. At ganito ang email na dapat nyong matanggap. Sa text alert, pwedeng minuto lamang ay malalaman nyo na agad kung meron kayong naging paglabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Pero syempre, dapat updated yung inyong phone number at email address sa LTMS o LTO portal. Maaari nyong i-update ang inyong record sa LTO sa website na ito. Ang mga huling ipinadala sa text pwedeng ma-verify sa May Huli Ka website kung saan pwedeng i-contest ang huli. Paano kung naibenta na ang inyong sasakyan pero sa inyo pa ring number nakarehistro ang sasakyan? Dapat naman talaga ilipat yung registration. Ang drawback naman yan, pag hindi niya binayaran yung huli, pag nag-renew siya ng registration, hindi niya mai-register yun ng bago. Payo din ng MMDA, i-check sa May Huli Ka website kung may mga NCAP violation ang bibilhing second-hand na sasakyan para hindi manahin ang mga multa. Nasa lampas 30,000 na ang mga nahuhuli ng NCAP simula nang ibalik ito noong Mayo. Lampas 17,000 ang validated at abot 16,000 ang mga napadalhan na ng Notice of Violation. Samantala, ayon sa MMDA, posibleng hindi na ipatupad ang odd-even scheme na eksklusibo sa EDSA oras na kumpunihin ito sa susunod na taon. Yan daw ay kung maisapinal na ng DPWH ang teknolohiyang gagamitin sa pagkumpuni ng EDSA na mas mabilis at hindi kailangan tuklapin ang EDSA. Definitely hindi na. Because either of these two technologies that they're looking at, yung DPWH, baka hindi natin kailangan magsara ng karsada except sa gabi, between 10 to 5. Alsin lang namin yung window insofar as EDSA is concerned. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.